Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon 1 hour ago. Sabi niya, laban bawi pala kayo Tungkol ito sa hamunan ng Kamara at ni Mayor Magalong. Unang naghamon ang isang kongresista, I think si Congressman Ridon, na maglabas ng ebidensya si Mayor Magalong laban sa mga kongresista yung mga palpak na flood control projects. Tumugon si Mayor na, yes, I'm willing. Tawagin niyo ako dyan sa Kamara, sa inyong investigasyon. Handa akong harap dyan. Nung pumayag ang Mayor, wala na. Tumiklop ng tuhod. Ito ang post ngayon. Isiner lang ni Attorney Guanzon ang post ng i-Bulgar. Ito ang post. Nang i-Bulgar ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kickback ng mga kongresista sa pork barrel ay hinamon ng Kamara na dumalo ito sa House hearing at patunayan ang kanyang mga aligasyon. Pero, nang palaga ni Mayor Magalong ang hamon, nanahimik na ang mga kongresista. Kaya sabi ni Atty. Guanzon na laban bawi. Indikasyon ito na tiklop sila sa alkalde na maaring alam ng mga kongresista na may hawak na alas ito si Magalong laban sa politisyan na kumikickback umano sa mga pork barrel projects. So, isummarize ko yung anatomy of corruption na siniwalat ni Mayor Magalong sa mga flood control projects, yung mga pork barrel, yung may siningit. 40% ang mapunta sa politiko. 15% mapunta sa kontraktor. Yung pasabog ni Senator Lacson na 67 kongresista, sila rin ang kontraktor. That was 2022. So, word of the year, sabi ni Attorney Rodriguez, kontraktor. So, buo, walang mawawala, 40 plus 15, di 55 na. Ano ba? Sabi ni Mayor Magalong, 10% mapunta sa implementing agency. So, MMDA, DPWH, may mga iba pang ahensya na may flood control projects Kailang pinakamalaki, DPWH. So, and then may 5% others, yung other 40 boys. 30% na lang ang naiwan para sa mga project. Kaya halos karamihang flood control projects palpak dahil kakaunti na lang ang naiwan. Okay. So, narinig ko yung sabi ni Mayor na patawag na lang nila ako doon. Handa akong magsalita. Kailang ituring nila akong resource person, hindi akusado. Payagan nila akong mag-present. Mag-present. Nako, doon sila siguro tumiklop yung mag-present si Mayor Magalong sa mga nalalaman niya. Kaya wala. Hindi na nila tinawag si Mayor Magalong. May nabasa akong post kanina. Si Congressman Terry Ridon, yung chairman ng Committee of Public Accounts. Sabi niya, premature pa daw para sa Kamara na magpatawag ng inquiry o investigation para sa flood control projects. Kung ako niyong tatanungin, wala tayong aasahan kung sila ang mag-imbestiga. Kasi nga, sila rin ang na-involve. Ang iimbestigahan dyan, yung mga yung mga isiningit. For this year alone, hindi pa kasama 2023 and 2024 This year alone, inamin na ng DPWH Secretary 410 billion ang isiningit ng mga mambabatas.
So hindi na na-specify kung magkano ang naisingit ng mga kongresista, magkano ang naisingit din ng mga senador kung meron man. Basta 410 billion. Tapos sila pang mag-imbestiga sa kapwa nila, ano? So may maaasahan ba tayo diyan? Wag na. So ang panawagan ngayon is there should be an independent body to undertake the audit or the investigation na bagay nga nagpahayag din ang Pangulo tungkol niyan na sana mangyari. Kailang mahinang ko July 28 yung SONA, ngayon August 9 or 10, August 9, wala pang galaw eh. Pinapasubmit pa lang daw ang mga listahan. So, sana naman ang Pangulo, yung magandang salita niya sa SONA, dahil napakagandang pakinggan na, mahiya naman kayo, ninanakaw niyo ang pera ng taong bayan, kawawa ang taong bayan, nalulunod, na ganyan. Tapos, kayo, mga palpak ang inyong mga proyekto, guni-guni nilang mga flood control projects ninyo, dapat kailangan may managot. Di pinapalakpakan. Magandang pakinggan. Kailangan ngayon yung follow through ng Pangulo na tutuhanan niya yung kanyang hangarin na imbestigan ito para mapanagot, para naman magkaroon ng hustisya ang taong bayan dahil pera natin yan 410 billion, it's either buwis nga nakolekta sa atin or inutang. Meron akong nabasang post, how many billion, I think, 5 billion ba? Uutangin natin sa World Bank to finance flood control projects. Merong post ng Inquirer ata o Philippine Star. Yung kinenta nila ang total utang natin yan is 17.27 trillion pesos na. Divided by 115 million Filipinos. Ang utang ng bawat isa, kakapanganak na sanggol, matandang katulad natin, may utang na 153,000 pesos kung i-distribute natin yung 17 trillion sa bawat Pilipino. Yun po ang ating utang. So, papayagan na lang ba natin na iganyan na lang nila? Party-partihan na lang, 30% lang ang maiwan para sa project. Kawawa tayo. So, go, go, go. Mayor Magalong, go, go, go. Senator Lacson, itong dalawa ngayon, ang boses natin ngayon na nagsisiwalat sa mga katiwalian dyan sa pork barrel na yan sa flood control para ma-expose ang ginagawa nilang kasamaan. Salute to Senator Lacson and Mayor Magalong, both PME graduates. Yan ang tatak PME graduates. Matino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa among saging nga lakatan. So karon nakita na gyud nako nga ang among saging nga lakatan namunga na kini ang among unang tanom nga lakatan. So kini namunga na apan hapit namin namo ni mabaligya kining una namo nga tanom nga naanay bunga. So mao ni ang among saging nga lakatan nga wala sukad ginaabunuhan apan namunga tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa. So karon na ami kaduha nga tanom nga saging nga lakatan nga ginaabunuhan. So atong bisitahon kay kini wala man ni sukad ginaabunuhan hangtod nga kini namunga. So padayon lang mi ani sa paghinlo. Ug karon mao na ni among saging lakatan nga ikadua nga mao ni ang among saging nga ginabunuhan. So maayo na gid ang tubo gawas nga hinlo pod ang among saging nga lakatan ug hapit na pod siya mamunga. Tungod kay mga tagas na ug dagko na pod. So mag-abono mi karon nining among saging. Ug karon naka-abono mi sa among lakatan nga saging.
ug ingon ani namo sa pag-abono amo gyud tabunan ang punuan sa kape sa pag-abono. O karon gawas namo sa pag-abono namo sa among lakatan, so niya na pod mi sa among kapihan. So mao na ni siya gawas sa lakatan nanon pod mi og kape kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. So mao na ni ang itsura sa among kape nga isa na kabulan, so maayo gyud nga tubo niya. Kining among kape nga 700 tanan gyud ingon ani buhi gyud tanan. So makita pod namo nga naa na isa nga sa among kape. O karon salamat kayo sa Ginoo og sa nagatan-aw sa video sa YouTube sa padayon sa inyong pagsuporta sa among pagpananom. Ang Ginoo mo'y magapanalangin kaninyo. God bless.